Ayan, so meron tayo ngayong bagong dating na laruan. Ang tawag dito ay soft starter. Gagamitin natin ito doon sa ating solar setup. Kakabit natin ito doon sa ating water pump para mabawasan yung surge current o yung starting current ng ating water pump. So ayan, tignan natin kung anong itsura niya. At bibigyan ko rin kayo ng update kung maganda nga ba gamitin tong soft starter na to kapag naikabit ko na doon sa aking water pump. So ang main reason bakit naisip ko na magkabit nito ay dahil hindi naman ganon kalaki yung battery ko. So ang nangyayari kapag nag-start yung water pump, kahit hindi pa siya lobat, bigla siyang mag-turn off, biglang lilipat sa distribution utility yung aking solar setup. So mangyayari hindi mauubos yung charge ng aking battery dahil nga dun sa surge current, nahuhugot yung voltage ng ating battery. Bigla siyang nagda-drop yung voltage ng ating battery. Halimbawa, kung isinet ko na 25 volts yung low voltage disconnect ng aking inverter, ang mangyayari kahit na nasa 25.7 pa or 25.6 volts yung battery ko, kapag umandar yung water pump, biglang babagsak ng 25 volts yung voltage ng ating battery. So mangyayari mag-standby mode ka agad yung ating inverter, tapos lilipat ka agad sa distribution utility yung ating connection. Kaya ang mangyayari, yung natitira na charge ng battery ay hindi nauubos. Kaya ito, ikakabit natin para maximize natin yung charge ng battery natin, hindi ka agad lumipat. Kasi na-observe ko, mga nasa 30% pa lang yung battery ko. Pag umandar yung water pump, bigla siyang lilipat sa distribution utility. So kakabitan ko nito para hindi tumaas yung surge current, nang sa ganon hindi rin bumaba bigla yung voltage ng ating battery, at para hindi mag-disconnect yung ating inverter kahit na hindi pa lobat yung battery natin. Ayan, so yan yung mga terminal ng ating soft starter. Meron tayong input, may label siya na A and B, para hindi tayo malito kung saan natin i-connect yung wire natin. So input, output, tapos yung kulay green dyan, yan yung switch, pero may jumper na yan, may nakalagay ng jumper dyan, kaya hindi na natin kailangang lagyan ng switch. Tapos yung kulay blue, yun yung adjuster ng ating delay nung pasok ng voltage, saka yung isa naman ay para para ma-set natin kung ilang percent ng voltage yung unang papasok dun sa ating water pump. Tapos yung fan natin ay 220 volts AC naman yan, kung titignan ninyo, kung makikita ninyo. Ewan ko kung malinaw dyan sa video, pero nakalagay na 220 volts AC yan, kaya yung fan yan ng heatsink ay ikakabit natin doon sa output ng ating soft starter. So ibig sabihin, saka lang iikot yung ating fan kapag nagkaroon ng power yung output natin doon sa ating soft starter. So sabay silang aandar ng water pump, para hindi naman sayang yung kuryente kung ikakabit natin ng direct doon sa ating source. Ayan. So yan yung kulay green, yan, kwan na yan. Yan yung lagayan ng switch. Hindi diyan nilalagay yung fan. Switch yan. Kaya may jumper siya para once na nagka-power yung input, mayroon ka agad power yung output. Yung iba kasi lalagyan nila ng power yung input, tapos lalagyan nila ng switch yung kulay green. Saka lang magkakaroon ng power yung output kapag nag-turn on tayo doon sa ating kulay green. Ayan, so bigyan ko na lang kayo ng update kapag naikabit na natin tong soft starter natin doon sa ating water pump, kung maganda nga ba siya, effective nga ba. Bibigyan ko na lang kayo ng update later. Okay?